Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Training Discipleship Transformation, isang pag-aaral mula sa pagiging alagad ni Kristo. Unang bahagi, ang pundasyon ng pagiging alagad. Kabanata 2, ang kaligtasan, ang simula ng tunay na pagbabago. Panimula, ang bawat tunay na paglalakbay bilang alagad ay nagsisimula sa kaligtasan. Bago pa man lumago ang isang tao sa espiritual, makapaglingkod ng may katapatan, o makapagpalago rin ng ibang alagad, kailangan muna niyang maranasan ang pagbabagong dulot ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Ang kaligtasan ay hindi lamang ang pagpasok sa pamumuhay na Kristiyano, ito ang nagsisilbing matibay na pundasyon kung saan nakabatay ang lahat ng aspeto ng pagbabago sa ating pagkatao. Marami ang nag-aakala na ang pagiging Kristiyano ay simpleng pagiging kasapi lamang ng simbahan, pamumuhay ng maayos, pagsasagawa ng mga seremonyang panrelihiyon, o pagsisikap na maging mabuting tao. Bagamat ang mga ito ay maaaring maging palatandaan ng ating pananampalataya, wala sa mga ito ang makapagliligtas sa tao mula sa kaparusahan ng kasalanan. Malinaw na itinuturo ng kasulatan na ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob, na tinatanggap sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesu Kristo. Ang kaligtasan ay higit pa sa pag-iwas sa darating na paghuhukom. Ito ang himalang gawain ng Diyos upang iligtas ang mga makasalanan, patawarin sila sa kanilang mga pagkakasala, pag-isahin sila muli sa Kanya, tanggapin sila bilang sariling mga anak, at simulan ang habambuhay na proseso ng paghubog sa kanila upang maging katulad ni Kristo. Ang kabanatang ito ay tumatalakay sa tunay na kahulugan ng kaligtasan ayon sa kasulatan, ang pangangailangan ng tao na matubos, ang biyayang tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang katiyakan na maaaring taglayin ng bawat mananampalataya. Ang pagkaunawa sa mga katotohanang ito ay mahalaga para sa bawat alagad, sapagkat ang tunay na pagbabago ay laging nagsisimula sa pusong binago ng Diyos. Ang pagkaunawa sa Ebanghelyo. Ang salitang, Ebanghelyo, ay nangangahulugang, mabuting balita. Ito ang pinakadakilang mensaheng ipinahayag sa daigdig, sapagkat ipinapaliwanag nito ang plano ng Diyos na iligtas ang tao mula sa kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay, paglilibing, at muling pagkabuhay ni Jesu Kristo. Ang Ebanghelyo ay hindi lamang payo na nagsasabi kung paano mapapalapit ang loob ng Diyos sa tao. Ito ay balitang nagpapahayag na ang lahat ng kailangan natin ay nagawa na ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak. Sa sentro ng Ebanghelyo ay nakatayo si Jesu Kristo. Siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Namuhay siya ng walang kasalanan, tinupad ang banal na batas ng Diyos, kusang loob na namatay sa krus bilang ganap na handog para sa kasalanan, inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw na nagtatagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Ibinigay ni Apostol Pablo ang buod ng Ebanghelyo sa simpleng paraan ngunit may malalim na kahulugan. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Si Kristo ay inilibing. Si Kristo ay muling nabuhay. Ang buong pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano ay nakasalalay sa mga katotohanang ito na naganap sa kasaysayan at sa larangan ng espiritual. Kung wala ang krus ay walang kapatawaran. Kung wala ang muling pagkabuhay ay walang pag-asa at tagumpay. Kung wala si Kristo ay walang kaligtasan. Ang Ebanghelyo ay nagpapakita ng kabanalan at pag-ibig ng Diyos. Ang kanyang kabanalan ay nangangailangan ng katarungan para sa kasalanan, samantalang ang kanyang pag-ibig naman ang naglaan ng kailangang handog upang matupad ang katarungang iyon. Ito ang dahilan kung bakit ang krus ang sentro ng ating pananampalataya. Sa bundok ng Kalbaryo, nagtagpo ang katarungan at awa ng Diyos sa katauhan ni Jesu Kristo. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Marahil ay wala nang mas magandang paglalarawan dito kaysa sa Juan Kapitulo 3 versikulo 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bagtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang talatang ito ay naglalaman ng mahahalagang katotohanan na nagsisilbing pundasyon ng ating pananampalataya. Ang Diyos ang unang lumapit sa atin. Hindi tayo ang unang naghanap sa Diyos, kundi Siya ang unang lumapit sa atin. Mula pa noong nagkasala sina Adan at Eva sa Hardin ng Eden, inihanda na ng Diyos ang plano ng pagliligtas. Sa buong kasaysayan bago dumating si Jesus, inihanda niya ang kanyang bayan para sa pagdating ng tagapagligtas. Sa takdang panahon, dumating si Jesu Kristo upang gawin ang bagay na hindi kayang gawin ng sinumang tao.
Ang kaligtasan ay nagsisimula sa pag-ibig ng Diyos at hindi sa ating sariling pagsisikap. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Sinasabi sa Juan Kapitulo 3 versikulo 16 na minahal ng Diyos ang sanlibutan. Ibig sabihin nito, ang paanyaya ng kaligtasan ay para sa bawat bansa, lahi, wika, at pangkat ng tao. Walang sino man ang isinasantabi dahil sa kulay, katayuan sa buhay, pinag-aralan, kayamanan, o nakaraang pagkakasala. Ang paanyaya ng Ebanghelyo ay bukas para sa sinumang handang sumampalataya. Ang kaloob ng Diyos ay si Jesu Kristo. Ang tunay na pag-ibig ay laging nagbibigay. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang bagtong na anak. Kusang loob na ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kaligtasan ay tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pangako ay para sa sinumang sumampalataya. Ang pananampalataya ay hindi lamang simpleng pagsang-ayon sa mga impormasyong nakasulat sa Biblia. Ang pananampalatayang nagililigtas ay ang lubos na pagtitiwala kay Jesu Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Ang pangangailangan ng tao na mamatubos. Upang lubos nating maunawaan ang kahalagahan ng kaligtasan, kailangan muna nating kilalanin ang tunay na kalagayan ng tao. Itinuturo ng kasulatan na ang bawat isa ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Ang kasalanan ay hindi lamang ang mga maling gawa na ating nagagawa, ito ay pagrerebelde laban sa banal na kalikasan ng Diyos. Nakakaapekto ito sa ating pag-iisip, pagnanasa, pananalita, kilos, at pakikitungo sa kapwa. Dahil ang Diyos ay banal, ang kasalanan ay naghihiwalay sa atin sa Kanya. Walang dami ng mabubuting gawa, gawaing panrelihiyon, o maayos na pamumuhay ang makapagtatanggal ng paghihiwalay na ito. Ang pinakamalaking suliranin ng tao ay hindi lamang sa politika, kabuhayan, edukasyon, o lipunan, ang ating pangunahing suliranin ay sa spiritual. Tayo ay mga makasalanang nangangailangan ng tagapagligtas. Ito ang dahilan kung bakit dumating si Jesus sa daigdig. Hindi lamang siya dumating upang pagandahin ang kalagayan ng lipunan, kundi upang tabyusan ang mga makasalanan. Ang salitang, tabyusan, ay nangangahulugang, bilihing muli, o palayain sa pamamagitan ng pagbabayad ng halaga. Binayaran ito ni Jesus gamit ang kanyang sariling dugo. Ang kanyang pag-aalay ay tumugon sa hinihingi ng katarungan ng Diyos at nagbukas ng daan upang tayo ay muling magkaisa sa Kanya. Kung wala ang pagtubos, ang tao ay mananatiling ligaw at nawawala. Ngunit dahil sa pagtubos, ang mananampalataya ay tumatanggap ng kapatawaran, maayos na ugnayan sa Diyos, at buhay na walang hanggan. Biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Isa sa pinakamalinaw na paliwanag tungkol sa kaligtasan ay matatagpuan sa Efeso Kapitulo 2 versikulo 8 hanggang 9. Sapagkat dahil sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay hindi nanggaling sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos, hindi dahil sa mga gawa, upang walang sinumang makapagmalaki. Ang mga talatang ito ay nagtuturo ng tatlong mahahalagang katotohanan. Ang kaligtasan ay bunga ng biyaya. Ang biyaya ay ang pagmamahal at kabutihan ng Diyos na hindi natin nararapat. Ito ay ang pagtanggap ng pagpapalang hindi natin karapat-dapat. Sa halip na parusa, ipinagkakalob ng Diyos ang kapatawaran. Sa halip na pagkondena, tinatanggap tayo ng buong puso. Sa halip na kamatayan, ibinibigay ang buhay na walang hanggan. Ang biyaya ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng pagsisikap, hindi nabibili, at hindi nakukuha dahil sa kabutihan natin. Ito ay malayang ibinibigay dahil sa ginawa ni Kristo. Ang kaligtasan ay tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay parang kamay na tumatanggap ng kaloob mula sa Diyos. Ito ay ang lubos na pag-asa at pagtitiwala kay Jesu Kristo sa halip na umasa sa sariling kabutihan. Ang tunay na pananampalataya ay may kalakip na pagsisisi, ang pagtalikod sa kasalanan at paglapit kay Kristo. Hindi sapat na naniniwala lamang tayo na nabuhay si Jesus noon, kailangan nating ipagkatiwala sa Kanya ang ating buong pagkatao. Ang kaligtasan ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Mahalaga ang paggawa ng mabuti sa buhay Kristiyano, ngunit ito ay bunga ng kaligtasan at hindi ang dahilan kung bakit tayo ay nililigtas. Walang dami ng pagtulong sa kapwa, pagpunta sa simbahan, pagsasagawa ng mga seremonya, o maayos na pamumuhay ang makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan.
Si Kristo lamang ang may kakayahang magligtas. Ang katotohanan ito ay nag-aalis ng anumang pagmamalaki ng tao at nagbibigay ng lahat ng papuri sa Diyos. Pagtugon sa mensahe ng Ebanghelyo. Ang paanyaya ng Diyos ay nangangailangan ng personal na pagtugon. Sinasabi sa Roma Kapitulo 10 versikulo 9 hanggang 10. Kung ipapahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, at sasampalatayanan mo sa iyong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Ipinapakita dito ang dalawang mahalagang bahagi ng tunay na pananampalataya. Pananampalataya sa puso. Ang paniniwalang tinuturo ng kasulatan ay higit pa sa pagkakaroon ng kaalaman. Ito ay ang buong pusong pagtitiwala kay Jesu Kristo. Ang tunay na pananampalataya ay nagbabago sa direksyon at pamumuhay ng isang tao. Pagpapahayag na si Jesus ay Panginoon. Ang pag-amin na si Jesus ay Panginoon ay nangangahulugang pagkilala sa kanyang kapangyarihan at pagpapasakop sa kanyang pamumuno. Ang kaligtasan ay hindi lamang ang pagdaragdag kay Jesus sa ating buhay, ito ay ang ganap na pagpapasakop ng ating sarili sa Kanya. Ang pag-amin na ito ay ginagawa natin ng personal at bukas sa harap ng iba. Ang bawat mananampalataya ay inaanyayahang magtiwala kay Kristo sa kanyang puso at ipakilala rin siya ng hayagan sa kanyang buhay. Ang himala ng muling pagsilang. Sinabi ni Jesus kay Nicodemo na ang tao ay kailangang muling isilang. Ang pag-isilang ito sa espiritual ay nangyayari kapag ang banal na espiritu ay nagbibigay ng bagong buhay sa sinumang sumampalataya kay Kristo. Ang kaligtasan ay hindi lamang pagpapaganda ng sariling pagkatao, ito ay ang pagiging bagong nilalang. Ang Diyos ang nagbabago sa ating puso mula sa loob. Ang dating pagnanasa sa masama ay unti-unting nawawala, at ang bagong hangarin na sumunod sa Diyos ay lumilitaw. Ang mananampalataya ay nagkakaroon ng bagong ugnayan sa Diyos, bagong pagtingin sa sarili, bagong layunin, at bagong pag-asa. Ang pagbabagong ito ang tunay na simula ng ating paglalakbay bilang alagad. Ang katiyakan ng kaligtasan. Maraming mananampalataya ang minsan ay nagdududa. Madalas nilang itanong, ligtas na ba talaga ako? Maaari ko bang tiyakin na ako ay pag-aari na ni Kristo? Itinuturo ng Biblia na maaari tayong magkaroon ng katiyakan dahil ang kaligtasan ay nakabatay sa pangako ng Diyos at hindi sa kung gaano tayo kabuti o kaina. Ang ating kapanatagan ay nakasalalay sa ganap na nagawa ni Kristo. Kapag ang tao ay tunay na nagsisi sa kanyang kasalanan at nagtiwala kay Jesu Kristo, tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Bagamat tayo ay maaari pa ring matukso at magkamali minsan, ang ating kaligtasan ay nakasalalay sa katapatan ng Diyos at hindi sa ating sariling lakas. Ang katiyakang ito ay nagbibigay sa atin ng lakas upang patuloy na lumago sa halip na manatiling takot at nag-aalala. Sa halip na pag-isipan kung mahal ba tayo ng Diyos, mas mapagtutuunan natin ng pansin ang mas makilala siya at paglingkuran ng tapat. Bagong nilalang kay Kristo. Isa sa pinakamagandang paglalarawan ng pagbabago ay matatagpuan sa 2 Korinto Kapitulo 5 versikulo 17. Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang na, ang mga dating bagay ay lumipas na, narito, sila ay naging bago na. Ang talatang ito ay naglalarawan ng himala ng kaligtasan. Ang mananampalataya ay nagiging bagong nilalang. Bagamat nananatili ang ating pagkatao at alaala, ang ating pagkakakilanlan sa espiritual ay lubos na nagbabago. Ang dating pamumuhay na nakatali sa kasalanan ay hindi na ang batayan ng ating pagtingin sa sarili. Nagsisimula ang bagong buhay na pinamumunuan ni Kristo. Ang pagbabagong ito ay nakakaapekto sa lahat ng bahagi ng ating pagkatao. Bagong hangarin, bagong pamantayan at pagpapahalaga, bagong prioridad, bagong ugnayan sa kapwa, bagong layunin sa buhay, bagong pag-asa. Ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang ang pagpapabuti ng dating sarili, ito ay ang pagiging ganap na bagong nilalang sa pamamagitan ni Kristo. Ang kaligtasan at ang pagiging alagad. Ang kaligtasan at pagiging alagad ay magkaugnay ng hindi magkatulad. Ang kaligtasan ang simula ng ating paglalakbay, samantalang ang pagiging alagad naman ang patuloy na paglalakbay na gagawin natin habang buhay. Ang sanggol na kasisilang pa lamang ay kailangang lumaki at maging ganap. Gayon din naman, ang bagong mananampalataya ay kailangang lumago sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, pananalangin, pakikasama sa kapwa mananampalataya, pagsunod sa Diyos, at pag-asa sa gawain ng banal na espiritu. Ang bawat alagad ay nagsimula sa paanan ng krus.
Ang bawat ganap na mananampalataya ay dating nagsisimula pa lamang kilalanin ang Diyos. Ang paglago ay nangangailangan ng panahon. Mahinahong hinuhubog ng Diyos ang kanyang mga anak araw-araw upang maging lalong katulad ni Jesu Kristo. Mga tanong para sa pagninilay. Paano mo maipapaliwanag ng simple ang ebanghelyo sa taong hindi pa ito naririnig? Bakit masasabing ang kaligtasan ay kaloob lamang ng Diyos at hindi nakakamit sa ating sariling pagsisikap? Ano ang kahulugan para sa iyo ng pagtitiwala kay Kristo sa halip na umasa sa sariling kabutihan? Paano nabago ang iyong pagtingin sa pag-ibig ng Diyos nang lubos mong maunawaan ang Juan Kapitulo 3 versikulo 16? Anong mga pagbabago ang naganap sa iyong buhay mula noong ikaw ay nagtiwala kay Kristo? Bakit mahalaga ang muling pagkabuhay ni Kristo sa ating pananampalataya? Paano mo palalakasan ang loob ng taong nagdududa kung siya ay tunay na naligtas na? Ano ang ibig sabihin ng pagiging bagong nilalang sa buhay ni Kristo? Anong bahagi pa ng iyong buhay ang kailangan mong buong pusong ipagkatiwala kay Jesus? Paano mo maibabahagi ang mensahe ng kaligtasan sa iyong pamilya, kaibigan, at sa iyong pamayanan? Pagsasabuhay ng aral. Araw-araw na magpasalamat sa Diyos sa kaloob na kaligtasan at laging alalahanin na ito ay natanggap natin dahil lamang sa kanyang kagandahang loob. Gawing kaugalian ang pagbabasa ng Juan Kapitulo 3, Roma Kapitulo 10, Efeso Kapitulo 2, at Ikalawang Korinto Kapitulo 5 upang lalo pang mapagtibay ang iyong pagkaunawa sa Ebanghelyo. Sa linggong ito, ibahagi kahit sa isang tao ang iyong karanasan kung paano ka iniligtas at binago ni Kristo. Kapag dumarating ang pagdududa, manatili sa mga pangako ng Diyos na nakasulat sa kasulatan sa halip na sundin ang sariling damdamin. Mamuhay araw-araw bilang bagong nilalang, at hayaang ang iyong pananalita, gawa, at saloobin ay maging patunay ng pagbabagong dulot ni Kristo. Simulan ang paghubog ng kaugalian sa pananalangin, pag-aaral ng Biblia, pagsamba, at pakikasama sa kapwa mananampalataya. Alalahanin na ang mga ito ay hindi ginagawa upang tayo ay maligtas, kundi upang tayo ay lumago bilang tunay na alagad. Laging tandaan na ang kaligtasan ay ang pasukan patungo sa habambuhay na ugnayan kay Jesus. Patuloy na sumunod sa Kanya ng may pananampalataya, pagsunod, at pasasalamat, na naniniwalang ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawain sa iyo ay siya ring magpapatuloy nito hanggang sa araw ni Jesu Kristo, Filipos Kapitulo 1 versikulo 6. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.